Alright, magandang gabi sa inyong lahat dyan, mga nanonood, no? Dito tayo ngayon sa Davao City Cathedral, sa may San Pedro Square. Pag sinabi San Pedro Square, makikita natin dito siyempre yung City Hall of Davao. Yan. Makikita natin yung Rizal Park, makikita natin yung Quezon Park, tsaka yung ating Metropolitan Cathedral na San Pedro Cathedral, San Pedro Church. So, sangguniang panglungsod naman sa likuran natin. So, ang meron dito ngayon sa video na to is update lang ho tayo dito sa Davao City kung anong ganap, no? Kumusta yung ating venue na ginaganapan lagi sa ating movement, no? Green Rice Movement. So, ibig sabihin no kasi meron ditong ginagawang event every Sunday, no? Na Green Rice Movement, like lahat ay magsusuot ng green. Tapos mag-prayer rally, ganon, no? Vigil rally, peace rally, ganon, no? Tapos magbibigay ng mga statement, no? May microphone sa gitna. Tapos merong freedom wall, magsusulat ng mga pangalan, pirma o ano pa man, no? Freedom wall, no? Lahat ng mga hinanaing from the word freedom wall, no? Sa lahat ng mga gustong sabihin, isusulat sa freedom wall. Tapos yun, may microphone naman sa gitna, no? Na para sa lahat, so pwedeng lahat ay pupunta doon, kahit sino, no? Tapos magbigay ng ng talumpati speech or maglabas ng kanyang mga saloobin kung paano nila sinuportahan ang mga Duterte, anong meron sa mga Duterte, bakit sila napamahal sa mga Duterte, bakit nila nagustuhan ang pamamalakad, gano'n, no? So anything about Duterte na mga statement ng mga kababayan natin, mga taga Davao, kahit hindi taga Davao, kahit mga taga ibang lugar na mapapadrop by sa lugar. Pero kita niya naman dito, kung ma-observe ho natin, walang mga tao na, no? Ibig sabihin na dati kasi nung mga nagdaang mga ilang linggo, so itong area na to, ang lugar na to dito is gatong oras, alas 5 pa lang, no? Alas 4, alas 5 pa lang. So ano na to, loaded na, puno na ng mga tao. May mga upuan na nakalagay dapat, pero ngayon wala tayong makikita. So ito lang, normal lang na stage siya, normal lang na ganap dito, normal day, like walang pa-event. So I don't know kung siguro ito yung upuan naka-prepare, baka mamaya pa siguro, no? Alas 7 o alas 6. Pwede, no? Depende. Pero dapat kasi naka-set up na yung stage dito. Pero tansya ko na baka nilipat na ang venue doon sa labas ng bahay nila Tatay Digong. So mamaya puntahan natin yun doon, no? Pa-confirm kung doon ba talaga. Pero I think parang kasi kagabi ako andun parang siniset up nila yung lugar, binabago yung settings, no? Like parang ino-organize nila. Ito yung lugar dito sa Davao City, sa may City Hall ground, sa may Rizal Park. Humble stage namin, yan. Iconic na larawan ni Agila. Ito lang, ha. So seems to be normal na dito sa Davao City Hall ground natin dito sa may Rizal Park. Ganda lang no, City Hall, no? Galing. So ayan na, City Hall of Davao City, Mayor's Office. So hindi na magtatagal ay babalik na si Tatay Digong sa Davao City dahil magse-serve pa siya as mayor. Tapos by September na lang siya babalik ulit ng Dahig para harapin ang kanyang kaso. Pero depende pa yan, di pa natin alam, no, kung anong kahinatnan. Baka talaga tuluyang palaya si Tatay Digong, baka talaga ituluyan siyang pauwi na ng Pilipinas at yan na nga, i-dismiss na yung kaso laban sa kanya, no? Kasi wala naman talaga siyang mga kasalanan. Ano yun, 43 katao yung kanyang napatay daw, yung kanyang napatay, dami naman nun, no? So si Tatay Digong busy yan sa no, sa kanyang trabaho as mayor for 21 years para pumatay lang ng mga, alam mo yun, kung may mga namatay man sa drug war, mga tokhang, so ano yun, legit operation. Parang sa ginagawa ni General Torre, di ba? Na kahit pa labag sa batas, kahit pa ang daming mga irregularities, kahit pa ang daming mga tawag nito, mga foul, no? Ang daming mga na-violate na mga karapatang pantao sa kanilang mga nire-raid. Pero siyempre, batas sila, so tinatawag lang yun, legit operation, kahit, di ba? Pero kay Tatay Digong, kung mayroong mga legit operation kung tatawagin natin,
yun sa kanya kasi yung drug war na yun, police ang ano nun, ang gumagawa, raid talaga by bust operation, di ba? Di naman siguro bago sa ating pandinig yung tinatawag na by bust operation, di ba? Yung magpapanggap ang mga kapulisan na sila ay consumer, sila ay showmer, no? Sila ay kliyente o parokyano o ano tawag dyan, suki. Nagpapanggap sila na bibili ng ano, ng mga items, di ba? Na pinagbabawal. Tapos yun pala huli na, entrapment operation na pala yun. So, siyempre, sa panahon ni Tatay Digong, kumbaga, hindi lang naman sa panahon ni Tatay Digong, ang dami na natin narinig, di ba? Kahit sa kay PBBM ngayon, kahit wala silang wala silang war on drugs, wala silang ganung advocacy, wala silang pakialam sa droga. O basta nung tinanong kasi si PBBM kung anong masasabi niya, no, anong kanyang mensahe. Ang linaw ng ang linaw ng intention ng announcer, ng broadcaster, newscaster na tinanong siya, no, si PBBM, hiningan siya ng mensahe, short message, no, para sa mga nalululong sa droga. So ang purpose nun, kumbaga parang bilang isang presidente, makapangyarihan, no, ang kanyang salita, ganun ma-impluwensya, makapangyarihan, powerful, very impactful ang kanyang sasabihin na mensahe sana sa mga kababayan niya na nalululong sa droga. So tinanong siya, PBBM, anong masasabi mo, anong mensahe mo sa mga taong gumagamit ng droga, 'di ba? So imbes na bantaan ni PBBM na pag hindi kayo titigil niyan unang-una, or itigil niyo na yan, kasi kung hindi niyo ititigil yan, ang daming posibleng mangyari. Una-una, masisira ang buhay ho ninyo at ng inyong pamilya, kasi nga hindi ka na productive, kasi baliw ka na, ganun, no? Lulong ka na sa droga, wala ka na ibang iniisip kundi paano makadilihin siya para makabili ng pang-hit-hit o pang ano ba tawag diyan, pang-singhot, no? So ganun dapat yung sasabihin niya. Ang tanong, ang kanyang sinagot, hindi no? Hindi, imbes na paalala, babala, warning o ano pa man. So ang sinabi niya, bahala na basta tuloy niyo lang, basta kay ako tuloy ko rin sarili, gawin ko ang ginagawa ko, tuloy niyo lang, bahala kayo sa buhay ba. Di ba? Basta yun yung mga sige lang, kung maghahanap ng proof na merong ganong event si PBBM, marami naman diyan, no, available sa TikTok, Facebook and YouTube. Basta sabi niya, no, PBBM, anong maipapayo ho ninyo? Ano yung mensahe nyo sa maipaparating yung mensahe sa mga kababayan na nalululong sa droga? So, tuloy nyo lang, tuloy nyo, basta ako gagawin ko rin yung akin. Di ba? So, gagawin nyo rin na yung kanya. Di ba? So, napaka double meaning kung iisipin. Well, nakakalungkot lang kasi itong natin na yan, administrasyon, wala tayong nakikitang mga from farm to market road. Wala tayong nakikitang mga flagship projects na nagko-connect ng mga cities in the provinces, province to province, region to region. Walang ganun, walang mga massive projects. Yun naman talaga dapat sa Pilipinas para mas mapabilis. For example, ang daming mga produktong nawawala ng halaga dahil nga sa napakalayo ng kailang farm area, no, farm lot, for example, nasa bulubundukin. So it takes hours or days, no, bago makapunta sa pinakapalengke, pinaka downtown area, kasi nga walang maayos sa daanan, walang maayos sa kalsada, walang maayos na mga facility, no, walang mga, so ibig sabihin ang mga negosyante pupunta ng bulubundukin, halos hingi na lang ang presyo, halos hihingiin na lang yung produkto ng mga kababayan natin magsasaka sa mga bulubundukin, kasi nga napakalayo nung binahin nila, bumpy road, rough road, tapos nagkonsumo ng napakatagal na oras at korodo, gasolina. So siyempre ang mga negosyante, profit comes first talaga yan, no? Although matatawag natin win-win situation din, tutulungan nila yung mga magsasaka at yung mga kababayan natin sa downtown area na makabili ng mga dekalidad at masasarap na mga produkto galing sa bulubundukin, and at the same time yung mga taga-bundok, mga farmers na taga malalayo, kahit paano ay kahit paano ay matutulungan sila ng mga negosyante na benta, no, mapakinabangan yung kailang produkto. Pero syempre, yun na nga lang, halos hingi yung produkto. Marami tayong mga kababayan sa Benguet, for example, na yung mga kamatis, litos, sayote nila ay pinangbabasura na lang, pinagtatapon na lang sa gilid ng kalsada. Kasi nga, nabubulok, no? Hindi na kaya nga naabutan na ng pagkabulok.
tapos hindi rin nila kaya ibenta ng halos hingi ang presyo kasi sa maintenance pa lang, abono, fertilizer, tapos manpower, di ba, sahod sa mga nagtatrabaho sa farm, lalong logi. Ibig ko sabihin na logi lang, di ba? So ang ginawa nila sa out of desperation, tanapo na lang. Yan. Di logi lang din naman kami, di wala rin makikinabang. Sama-sama na tayo gagapang sa lusak, parang ganun, no? So kayong mga taga Manila, taga downtown, taga city proper, magtiis kayo sa mahal na produkto ng mga bilihin kasi kulang ang supply ninyo, kasi yung produkto namin dito na napakadami naman sana ay hindi namin may transport kasi nga kulang sa pasilidad na magandang daan, kalsada. Kaya yan, sama-sama tayong magtiis. Yun, no? So wala tayong narinig na ako nalulungkot kasi ilang 3 years na si PBBM sa kanyang tungkulin, pero wala pa tayong narinig na talagang nilaunch niya ng mga kanyang build better more. Wala naman. BBM, build better more. Wala tayong naririnig, no? Talagang ang mga tulay ngayon, mga kalsada, mga highway, mga facilities na mga infra projects na nakikita natin ngayon sa Pilipinas na under construction pa rin. Yan po panahon pa ni Tatay Digong na hindi na pwedeng itigil, no? Yung yung MRT7 nga pinatigil nga. Hindi nga nila ganawa ng paraan kasi dahil sa right of way. Siyempre ikaw yung pangulo, ikaw yung presidente, kaya mo ngang harasin yung kaya mo ngang harasin yung mga private citizen, mga ordinaryong Pilipino, mga vlogger, di ba? So kaya nyo i-raid ang mga kabahayan ni Abenis, di ba? Kaya mo ngang pasukin, loobin yung yung Kingdom of Jesus Christ, wala namang ginagawang masama yun. 'Di ba? May mga allegations na rape ko, no? Wala naman. Anong rape? Mayroon bang rape na walang ebidensya, 'di ba? Istorya lang. Tsaka ilang years. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa ng case ng rape, 'di ba? Meron namang panahon ni Pinoy, makapangyarihan 'yun. Hindi naman kalaban naman ng mga Pinoy, mga Duterte tsaka Aquino, 'di ba? Ibig sabihin wala, hindi in good terms. Ngayon lang, 'di ba? Bakit ngayon lang? Dahil malakas ang Duterte, kahit wala na sa kapangyarihan sa Tatay Digong, may impluwensya pa rin, di ba? At dahil banta si BP Sara na binakapan ng Kingdom of Jesus Christ, kaya ayun, hinuli. Di ba? Tapos bakit sa dinami-daming mga rape cases na nangyari dito sa Pilipinas, bakit sa QOJC lang pina-freeze, di ba? Ang kailang assets, para hindi magamit, no? Pang suporta sa mga Duterte campaign. Alam na yan, style, no? So ibig ko sabihin dito is nakalungkot lang kasi yun na nga ang ginagawa ng ating administrasyon ngayon ay puksain lang ang mga Duterte, na wala namang ginagawang masama ang mga Duterte. Nakatulong pa nga yan, laki nga na ambag ng mga Duterte sa Pilipinas. So yun ang yun ang ginagawa nila, puksain, no, ang mga Duterte. Tapos pangalawa, yun AX, Tupad, ayuda, billion ang ayuda. Kung pinagawa ng tulayan, kalsada, billions, di ba? Park, pinagawa ng mga gym, mga multipurpose cooperative gym, di ba? Di sana napakaraming mapapakinabangan ng mga Pilipino sa pera natin, sa pera ng taong bayan. Dapat balik din sa taong bayan, hindi sa pamamagitan ng cash. Kasi kahit pa ubusin mo yung kapirahan ng buong Pilipinas, pamigay mo sa sa mga tao, lahat wala, hindi yan sagot. Basta ewan ko ba anong nangyari sa gobyerno natin ngayon. So nakalungkot lang. So that would be all. Thank you for watching sa update natin dito sa Davao City Hall Ground, dito sa ating Rizal Park. Kung marami man tao, kung chinik lang natin kung mayroon bang nagaganap dito na Grand Rise Movement event, so far wala na, no? So I don't know kung meron pa mamaya, time check tayo. It's 6:57 na ng gabi. So mag-alas 7 na. So wala tayong nakita mga tao dito. So ibig sabihin ando na ngayon sa bahay ni Tatay Digong sa Linya Luisa. So mga gustong pupunta doon, malapit lang naman yun, hindi naman mahirap puntahan yun, no? Napaka-accessible.